na napakalawak at napakatindi ng epektong idinulot ng pagbaha, bunsod din ng storm o typhoon na Christine ito. Eto na nga mga kababayan, abalang-abala sila sa impeachment at kaka-hearing ng confidential funds daw ni VP Sara. Tila nakakalimutan na ang bilyon-bilyong flood control funds. Bakit sila nag-aaksaya ng oras sa confidential funds at gustong malaman saan ito nagamit? Confidential nga, di ba? Bakit di nila siya sa atin ang bilyon-bilyong flood control? Dahil parang hindi din ito nagamit ng tama at maraming naapektuhan ng pagbaha. Bakit parang nakabibiging katahimikan naman at walang paliwanag na nanggagaling sa DPWH? Parang may umaalingasaw sekreto na dapat nating malaman. DPWH, bakit mukhang tahimik kayo dyan? Kasi alam natin na nakapaglatag ang pamahalaan magmula pa ng 2022, alam ko yan, ng mga flood control projects. Halimbawa, sa buong Bicol region. Bicol? Lugar yan ni Zaldico, di ba? Yung isa sa nakakaalam ng pag-aproba ng budget. Mukhang mas naperwisyo pa lugar niya. Di ba ito kagamitan ng flood control? Yung aking na-research, na initial na impormasyon, buong Bicol region, magmula 2022 hanggang 2024, yung total na halaga ng flood control projects na nailatag dyan, aabot ng 22 billion pesos. Ang laki naman yan. Bakit hanggang ngayon binabaha pa din? Di ba dapat talaga mas siya sa atin ang flood control na yan? Kaysa sa confidential funds ni VP Sara, napakalayo ng milyones sa bilyones. Palagay ko karapat-dapat lamang na tanungin. Kung talagang nailatag yung mga flood control projects, ba't ganyan naman ang kinasangkutan naman ng Bicol region? 95% ng buong Bicol region ay tinamaan ng kalamidad na yan. Nasaan yung mga flood control projects? Sana kung pangunahan mo na masiyasat ang pondo na yan kung saan napunta. Makulong dapat na makulong, managot ang dapat managot. At saka ang bagal po din humupa ng tubig kasi yung iba hanggang ngayon baha pa sa Bicol region. Pero ang isa ho sa siguro ay maring sabihin nilang dahilan, ang ulan daw po na ibinuhos ng bagyong Christine sa Bicol region ay pang buong isang buwan, Kong. Nahigitan pa raw nito yung ulang ibinuhos ni Ondoy Pang buong isang buwan, ibinuhos lang ng isang araw Naku, ay napakaraming tubig ni Paano. Yan basta-basta huhupa, babahain nga ang Bicol. Lagay mo na, talaga naman nangyayari yung ganyan Pero kung halimbawa, yung kabundukan natin, punong-puno pa yan ng puno, na ang kanilang mga ugat, yan naman ang talagang natural na sumisip-sip sa tubig na idinudulot ng tagulan. Yung pagragasa na yun, ibig sabihin, wala nang Wala nang pumigil na kahit na siguro malilit na ugat na lang. Dapat talaga kung kapag babaha ang iharang natin ay ang mga sasakyan ng mga korap na opisyal. Lalo na ang nagwawaldas ng pondo ng bayan, ay naku, napadugas ng mga yan. Mong ligaw na lang ang pumipigil doon. Ayun nga po At ito'y kapuna-puna kung hindi lang naman dyan sa Bicol, sa lahat na ng baha na nakikita ko, kahit dito sa Rizal, ganun na ho yung ragasa ng tubig, may puwersa na ho. Pero sa nalalaman ko, halos 20 taon na nakararaan, pinag-uusapan na natin yung resiliency, pinag-uusapan na natin yung mitigation, prevention. Ito yung mga aksyon na dapat na gamitin kung pinag-uusapan ay yung pagharap sa mga kalamidad na dinadaanan ng ating bansa. Kaso kung puro na lang usap lang. At kapag naibalita na ng mga media mamaya kinalimutan na, kaya ang problema ay di natatapos yon. At yun pa din, dahil nga wala sila political will. Mga mitigation programs na noon pa ay nilatag na ng ating pamahalaan. Hindi mitigation na nangyayari. Parang imbes na mitigation, lalong lumala. At saka matatandaan ko, kung nagtatag pa nga ng Task Force La Nina At ang alam kong sinasabi nila na ang La Nina, bagamat ngayon, nagtataka ko, hindi nila binabanggit yung word na La Nina, bagyo lang.
Ito nga hong, pag simula na ng October o last quarter ng taon, magsisimula na raw ang La Nina. Sinabi na yan, di ba? Oo. Sabi nila noon, okay, huwag kayo masyadong mabahala dyan sa epekto ng El Nino. Kasi El Nino, tinamaan na rin tayo. Ang mas lalo ninyong paghandaan at bigyan ng kaukulang atensyon ay yung epekto na idudulot ng La Nina. Ang La Nina po ay yung sobra-sobra ang tubig. Hindi lang po pagbaha kasi ang pagbaha madali humupa. Pero kapag po La Nina medyo tumatagal po yan eh. Ipinahayag na ito eh. Mula pa nung Tagal pa nung Marso pa lang. Marso, hindi lang. Palagay ko, Disyembre sinasabi na. Last year, pagkatapos ng La Nino, El Nino, ito na. Itong raragasa sa atin. Anong kahandaan ang ginawa? Yun nga po. Siguro ang ating mga kababayan na hindi naman kinakailangang maging siyentipiko ka pa eh. Palagi niyang iisipin, very basic. Parang, ba't ganun po yung nakita namin? Bakit parang hindi napaghandaan? Ayun nga po. Panay-panay din ang meeting nila noon at sinasabing nakahanda na po tayo. Hindi po ba? Ito, initial damage ng infrastructure sa buong Bicol region. Initial pa lang ito. 15 million. Yung losses ng agriculture, 10 million. Ano lang ito? Initial. Hindi pa natin nakukwenta yung kaganapan ng lahat ng pangyayari. 20 nang namamatay as of October 24. Sa buong Bicol region lang ito. Bicol pa lang po yan. So nasaan yung tinatawag nating prevention? Mitigation, adaptation, may mga ganyan pa eh. Disaster preparedness. Kaya nga. Ganyan pa. So, alam natin na yung disaster talagang pangkaraniwan na dumarating sa ating bansa. Alam ninyo kong, kahit ngayon sa pondo po ng bayan, may disaster din. Hindi lang po dahil sa bagyo. Disaster sa pondo ng bayan, dahil sa mga gahaman, sa kapangyarihan. Tag nga tayo ng iba't ibang mga programa, kung hindi man ma-prevent kanya, ma-mitigate man lang. Di ba? O kaya makapag-adapt ka. Kung hindi mo na ma-prevent, mitigation ko, konti lang. I-adapt mo na sa sarili mo. Yes. Yan ang pinakamabigat eh. Yung sasabihin mo sa sarili mo, o sige, halika na kamo, halika na bagyo. Pumunta ka na rito. Pumunta ka na rito, wala naman akong magagawa, wala naman akong choice eh. Yes. Pero napaghandaan na kita sa parang inihanda ko na yung sarili ko. Na maghirap na naman ako sa taong ito. Ayun nga. Kung pwede nga lang kong, na nakakausap ang bagyo, sana masabi natin, na doon sa mga mandarambong doon, sa bahay nila kayo bagyo, dumaan. Pero magkaroon sila ng leksyon. Dapat nga kung sino ang nagwaldas, sila dapat mapirwisyo. Pangkaraniwang kababayan natin, yung pagdating ng disaster at tinamaan ng kanyang pamilya, alam mo, para makabangon yan, isang taon uli. Pangkaraniwan na yun. So, kung ano man yung kanyang nagawang pagtatagumpay, paunti-unti, nakapagpundar siya ng kahit konti. Yan ay maring nakapagtayo siya ng maliit na negosyo. O kaya nakabili siya ng isang panghanap buhay na sasakyan. O kaya nai-repair niya yung kanyang bahay. Pero ito matagalan ito ha. Sana konti-unti lang para ito ay makapag-ipon siya ng konti. At pagkatapos papasok ngayon itong isang pasada lang. Yung pinaglaanan niya, yung pinaghandaan niya sa mahabang panahon para maipundar niya para sa pamilya, mawawala sa isang iglap lamang. At pagkatapos, aatras siya uli ng 1 hanggang 3 taon para makabangon uli. Back to zero. Napakahirap po talaga ang masalantakan ng malakas na bagyo. Halos ma-wash out ang kabuhayan mo at nakakabangon ka palang may darating na mangunos sa buhay mo. Pare-parehong naapektuhan ngayon. Pananagutan ng Estado, pananagutan ng pamahalaan, pare-parehong hirap kung paano magtutulungan. Ano ba ang pwede nating gawin? Hindi naman tayo taga Bicol, pero siguro yung mga taga Bicol na lang ang tanungin natin. Ano ba pwedeng gawin ng mga taga Bicol para hindi na maulit ito? Meron ba silang pwedeng... Siguro magpetisyon sila
Nelson, sapagkat malawak nga ang naging epekto ng pagbaha. Pag sinabi mong Bicol Region, magsisimula ka sa Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate. Bakit 95% ng buong Kabikulan ay napasa ilalim ng tubig? Sa harap ng pangyayari na alam naman natin, nakapaglatag ang ating pamahala ng flood control projects. Sabi ko nga sa'yo, ang kabuuang halaga ng mga flood control projects na yan ay 22 bilyong piso. Pakalaki. Sa liwanag ng mga naipakita natin ngayon, parang walang epekto yung flood control. Ayun nga po. Baka sabihin nila, baka hindi po control ang naidala rito. Ano po? Baka flood lang, walang control kasi wala nga Di sana kung halimbawa, ngayon lang daw nangyari Hindi ba katwiran lang naman na isipin nila na, nakapaglatag pala ng maraming flood control dito. Halos 22 bilyong piso ang katapat niyan. Di sana hindi naman ganun sana kalawak. Baka sakaling... nasa bakit naging baligtad? Palagay ko, tinatanong mo, kinakailangan siguro nilang nagpetisyon. Pwede po ba niyong ipaliwanag kung saan napunta itong mga flood control na ipinamamarali na nailatag po dito sa aming rehiyon? Di ba? Dapat talaga yung mga irresponsable, dapat talaga sila maparusahan nang sa ganun ayusin nila trabaho nila. Sinasayang nila ang pera ng bayan na hindi biro kung gaano kalaking halaga. Pagkatapos ipatawag lahat ng mga kontraktor na may kinalaman sa paggawa ng mga flood control projects na yan. Kasi parte na yan, nangyari na rin itong nakaraang 3 months ago. Nakita mo naman na nangyari. 3-4 months ago. Yung Kabuong Kamay Nilaan, bumagsak nga yung malakas na ulan. Nasaan yung sinasabing mga 5,000 plus na projects na flood control? Na ang kabuang bilang naman yan ay halos sumabot ng 400 bilyong piso. So pinag-uusapan, pera ng mamamayan ito Nagtatalo ngayon sa Kongreso sapagkat ngayon pinag-uusapan uli ang pagbabudget. At nagkaroon nga kami ng konting alingas-ngas diyan sapagkat napaka-importante daw na usisain kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Bawat sentimo ay kinakailangan nating siyasatin. Pag-uusapan na naman ang budget, Kong. Bakit napadali nilang maisip agad yan? Hindi pa nga nare-resolba kung nasaan na yung flood control funds. Eto, at kukuha na naman, ay sinuswerte sila. Yung mahihirap at maliliit na mamayan, hirap makabayad ng tax. Kayo sila, napakadaling kumuha na naman ng malaking pondo ng bayan. Wala naman nangyayari. Transparent at accountable ang bawat isa. Wala bang gustong mag-account nito? So we should hold all the contractors accountable here. Lalo na, kailangang masino natin. Sino-sino po ba kayo at saan po nyo nilatag yan? Talaga po bang nailatag? Pagka po ba, may budget na namang bago. Flood control next year. Siguro pagka ganyan, ipagbawal na yung flood control projects. Wala naman nangyayari. Paano ka maglalagay ng project hindi naman natutupad yung pinakahangarin ng mga proyekto. Kaya ka naglagay ng flood control projects para sa ganon ay mailigtas mo magkaroon ng kahadlangan yung pagdaloy ng bahang tubig na makapipinsala sa buhay, sa kabuhayan at sa infrastruktura ng isang komunidad. Naku, Kong, ipaglalaban nila na agkaroon ng budget kasi kapag walang budget, walang kickback, mamamayat ang bulsa. Dapat. Kaya nga mayroong mitigation. Anong mitigation ang makikita mo dyan? Wala kang makita na patotoo o ebidensya na nagkaroon ng flood control sa Bicol Region. Siguro... Hindi tayo nag-aakusa. Sinasabi lang natin, kitang-kita naman, Kong. Kung talagang merong nailatag na flood control projects, bakit nagkaganito po? Ba't naipakita po natin yung kapinsalaan malawak at matindi? Bakit po? Nasaan ngayon
yung kinumit na katwiran na kaya po tayo naglatag ng ganito. I-justify kasi yan eh. Doon pa lang sa region, magmi-meeting na yung mga kinauukulan dyan. Lahat ng sektor represented dyan. Kailangan i-prioritize po natin ito at saka ito. So, sa pagitan ng kanilang pagpupulong, pagtitibayin nila ang lahat ng proyekto na may kinalaman sa pagbibigay ng mga proyekto na makapagliligtas sa buhay ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa panahon ng mga kalamidad. So dito, wala akong makitang ebidensya, wala akong makitang patutuo na nagkaroon ng mabuting pagpapatupad ng flood control. Sino ang pwedeng magsiyasat nito kung para makita natin kung meron nga o walang... bakit hindi mag-volunteer ang Quadcom? Naku, Kong. Kapag sila ang nag-imbestiga dyan, walang pupuntahan ng investigasyon kasi di ba may kasamahan nga sila dyan na malaking contractor, di ba? Magkakaroon ba yan ng pantay na pagdinig lalo na kung sila lang mag-imbestiga? Di ba? Ang Quadcom ngayon ang pinaka makapangyarihang komite sapagkat ito ay binubuo ng 4 na komite. Siguro isama na po ninyo yung pagbaha. Kasi malawak yung subject matter niya eh. And other illegal activities. Isa yun eh. Yung droga po kasama na yan. Pero mas malawak po ito eh. Marami ma po ito. Pagpatay ang iniimbestigahan nila, parang tama kayo. Hindi lamang yun. Sa extrajudicial case. O yung human rights. Ayun pa, Bakit? Wala bang nalabag na human rights dito? Sipin mo, pinag-ipunan mo yung kotse na yun na inanod lamang ng basta-basta. Yung pananim mo na matagal mo nang inalagaan. Yung pag-aaral ng anak mo, nasira lahat ang lahat ng mga kasangkapan ng eskwela, pati eskwela, hindi na ngayon magamit. Di ba? Merong mga ikakasal, hindi na naikasal sapagkat pinospone. Merong nag-birthday, hindi na nakuha mag-birthday. Nasira yung restaurant, halimbawa. Lumubog. Napakaraming human rights na tinamaan nito eh. Oo nga, Kapag susumahin mo lahat ito, bakit hindi mag-volunteer ang Quadcom na ito muna i-prioritize natin? Kesa naman ang inyong pinaprioritize mga political interest sa ibabaw ng mga konkretong interest ng mamamayan na dapat sana ito yung unahin natin. Di ba? Sino ang tatanggi? At sino makikipagdebate? Nakatwiran lamang na kailangan siya sa atin yun na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Huwag na kayong gumawa pa ng resolusyon. Pwede niya naman yung akuin motu proprio. Ibig sabihin nun, kahit walang resolusyon, kahit walang nag-request, sukat na nakita ninyo, harap-harapan nakita na ninyo kung gaano kalawak, kung gaano katindi ang pagkakawasak ng lahat ng komunidad na dinaanan nitong bagyong ito. Kong, hindi po involved dyan ang ating VP Sara, kaya malamang na hindi nila imbestigahan yan. Masaya sila kung tungkol sa ikakasira ng ating vice-presidente, pero yan kasi meron siguro sila kasamahan na maaring tamaan sa hearing na gagawin nila. Maghihintay ka pa ng magko-complain? Naghihintay ka pa ng magre-request sa'yo? Hindi na po. Kayo na po ang umako rito. Patawag nyo na po lahat ang mga contractors na may kinalaman doon sa pagkakalatag nitong mga flood control na ito. Kung halimbawa, ang kanilang patakaran, kaya nag-iimbestiga, para sa ganun, maisaayos ang lahat. Bakit hindi isama ito? Sa bagay, ang laki ng pinsalang ginagawa nito. Kagaya ng tinanong natin sa ating mga kababayan, ganap ba ang paghahanda na nagawa ng pamahalaan kung pag-uusapan ay yung tindi ng pagsalanta nitong bagyong ito? O hindi ba karampatan lang naman na tingnan din nila mula sa kanilang sarili? Teka muna, magpahinga muna tayo sa politika. Ito, totohanan na ito. Nakita natin, buhay na yung nasasalanta rito. Bagamat pinag-usapan natin yung buhay na nasawi noon. Pero ito, mga buhay ding nasasawi at patuloy pang masasawi kung walang paghahanda na nangyayari dito sa
lahat ng pagdaan ng kalamidad sa bansa natin. Nakita naman natin yung kung paano yung lawak. Hindi ba natin titingnan ito? Kapag hindi mo ginawa ito, ang taong bayan na siguro ang magsasabi, teka muna, iba na yung inyong iba na yung mga patakaran dito. Iba na yung ipina-prioritize ninyo. Bakit? Hindi ba makatwiran lang na tingnan ninyo ito sapagkat ito ay bahagi din ng tungkulin ninyo? Bakit? Yung bang ginugol na halaga dito ay hindi kabambayan? Ang palagi lamang ninyong tinitingnan. Yung budget, yung pagkakagamit ng budget ng opisina ng isang nanunungkulan sa atin. Tama ka dyan, Kong. At tuwang-tuwa pa sila, tawanan pa kapag nakapagpa-contempt ng mga resource person. Sila ang gusto lang ay kapangyarihan, hindi ang maglingkod sa bayan. Ang pinag-uusapan natin, lahat sana, patawag na ninyo kung ang pinag-uusapan ay yung confidential budget lang. Ito, ang pinag-uusapan natin, flood control projects na ginugulan, hindi milyon bilyong piso. Bilyon nga. At kung hindi ho magagawa ngayon, paulit-ulit nga yan every year, hindi ba? Kaya nga, kapag hindi nila pinagtuunan ng pansin ito, makikita mo rito yung pagbabalat kayo ng committee ito. Kasi kung pinag-uusapan natin ay yung interes ng bansa, kaya natin ginugugol ang panahon natin, hindi ba interes ng bansa rin ito? At mas lalo siguro lang dapat bigyan ng panahon ito. So hamon sa kanila ito. Hamon sa kanila ito na ipagpahinga muna yung pamumulitika sa alam naman ng taong bayan kung saan kayo papunta. Pero ito walang politika dito. Tingnan lang ninyo, kaya ang problema lang, baka mamaya nakasangkot ang mga project nila rito. Kaya baka yan sa pantaha mo, tama lang. Baka ayaw nilang tingnan sapagkat baka makita nila yung sarili nila na nakasama pala dito sa pagkakalatag ng mga flood control projects. Di ba? Oo nga. Kasi kinakailangan ng DPWH, manguna rito, nasaan po yung mga ginawa na flood control project, anong lugar, anong mga pangalan ng projects. Pagkatapos, sinuhin natin. Halimbawa, Bicol Region, Nelson. Ilan pong congressmen ng Bicol Region ang naglatag ng flood control projects sa buong Bicolandia? Sino-sino po ang mga kontraktor na ginamit? Alam din ng DPWH yan di ngayon, suriin natin ngayon. Tingnan natin ngayon, bakit nagkaganyan? Mag-report kayo, bakit nangyari ang ganito? Bakit na-imbes na makontrol natin ang baha, bakit lalo tayong binaha? Baka naman ang ginawa nyo, hindi flood control. Di ba? Baka puro floods lang ang kanilang inisip. Mas lalo sanang usisain yung nagaganap sa ngayon at magaganap pa sa darating na panahon. Kung hindi, pag hindi natin binigyan ng panahon ito, ganun at ganun din ang mangyayari, baka mas malala ang mga epekto ng mga darating pang mga kalamidad. Kaya iniisip natin, kung talagang ang kanilang ang gawain ng Quadcom ay siyasatin ang lahat ng bagay na uukol sa ikagaganda ng pagpapalakad ng ating pamahalaan, yung governance. At para sa ganon, yung epekto nito ay talagang sa tao mapupunta. Bakit ang ating future senator madami alam hindi lang sa batas siya marunong? Mga kababayan, ano po masasabi ninyo sa ating future senator? Di ba matalino at marami siyang alam, wala kinatatakutan, kundi ang Diyos Ama lamang? Kung ano po masabi ninyo sa kanya, paki-comment lang po sa baba. Paki-share na din ng marami pa. Ang makaalam. Yung kahandaan o gagawin paghanda ng pamahalaan para hindi na maulit ang ganitong kalaking pinsala na idinudulot ng pagragasa ng isang kalamidad. Ano ba yung standard? Pag-uusapan ano bang standard na paghahanda na ginagawa? Bakit hindi tayo magtanong sa ibang bansa? Nakapareho natin ng kalagayan siguro. Di ba? Lahat naman ng bansa, tinatamaan din ng kalamidad. Yan ang gusto nating makita. Para sa ganoon, makapagbigay tayo ng pamantayan.
Halimbawa, 20 namatay. Siguro, yun ang average. O baka naman ang average 2 lang. Sa mga tweed, sobra-sobra yun sa atin. Wala tayo doon sa pamantayan na hinihingi o nangyari na kung pag-uusapan, pagkukumpara sa mga bansa na ganito rin ang sinasapit sa tuwing kalamidad. Parang meron tayong parameters na masusundan natin. Para sa ganun, pwede mo sabihin sa kanya, nagkulang tayo. Meron kasi tayong standard, may pamantayan tayo, may parametro tayo. Ngayon, hindi mo alam kung papalubog tayo o hindi. Kasi nga, kung tutuusin mo, sabi nga nitong mga nakausap ko, personal na taong taga Bicol. Sabi nila, kung ngayon lang po nangyari na ganito po kalawak, 95% ng buong Bicol region, tinamaan po, hindi po nangyayari ito. Paano hindi ka mag-iisip ngayon? Hindi pang karaniwang pangyayari pala ito. Bakit ngayon hindi mo siya sa atin? Ba't di ka magpatawag ng kaukulang pagdinig tungkol dito? At saka malalaman din kung ito bang flood control, kung ginawa man nila, ay effective o hindi, hindi ba? Makikita kung alin doon yung gumana at hindi. Kung effective, bakit nagaganyan? Di ba? Kaya hindi flood control Ang tawag mo, budget control ata. Budget. Yung nga sabi ng mga nanonood budget control kaya? O budget na walang control? Kasi 22 billion ang ginastos mo rito. Buong Bicol region. Parang walang nangyari. Wala kang ipagmamalaki. Sasabihin mo halimbawa, o patawag mo DPWS. Kaso mo, Kong, dante busy sila, di nila magawa yan. Sana sa susunod ihalal natin ang taong metalino. May malasakit sa bayan. Papakatay. Sabi ko nga sa iyo kanina, sa harap ng naghuhumiyaw na katotohanan, sa naipakita natin, talagang malawak ang pinsala. Mabigat ang kapinsalang iniwan ng bagyong ito na may kasamang pagbaha. Bakit napakatahimik ng mga ahensya na dapat sana ay pangunahan na nila? Sila nang magpaliwanag, huwag nyo nang hintayin ng tao. Nalulungkot ang tao Pasayahin nyo na lang sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kahit hindi pa kayo tinatawag. Paki-share na lang po, likes and subscribe. Sabi ko nga siya, paano natin